Narinig nyo na ba yung kasabihan na work-life balance? Trabaho, deadline, meetings, overtime, bills, paulit-ulit. Tapos, minsan nakakalimutan mo na alagaan ang iyong sarili. Kung yan ang problema mo, pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, maganda naman tayo ay nagiging hardworking. Pero tatandaan mo, ang katawan po natin ay may hangganan. Hindi tayo robot. Kaya ang tanong, paano tayo magkakaroon ng work-life balance na hindi masisira ang ating katawan dahil lang sa pinagkakakitaan? Number one, mag-prioritize po ng rest o pahinga. Alam mo, hindi ka tamad pag nagpapahinga ka. Alam mo, napakaganda ng itinuro sa atin ng Spanish, di ba? Nung panahon na meron tayong tinatawag na siesta. Tayo po pagkatapos ng alas 12, nagsasara ang mga tindahan. Minsan, nagbubukas ng alauna hanggang alas 2. Nung ako ay pumunta ng Espanya, hanggang alas 3 pa nga sila kung sila ay nagsiesta. Kasi rest is productivity. Kapag pagod ang isip at katawan mo, bumababa ang quality ng desisyon mo. Di ba? Nagiging irritable ka. Di ba? Kung kulang ka pa sa tulog. Pero kung ikaw ay nakapagpahinga, ika nga, may gana ka magtrabaho. Pangalawa, learn to disconnect. Ay naku mga kapatid, huwag lang tayong punta ng punta sa ating cellphone. Lumayo tayo sa gadget, mag-social media break tayo, maglakad, huminga. Kasi pag 24/7 na lang tayong connected sa ating phone, naku, maniwala ka, mauubos ng oras mo, may stress ka dahil wala ka nagagawang trabaho. Pangatlo, protektahan natin ang ating kalusugan. Alam mo, ang mas mahal, kung tayo po ay magbabayad ng hospital bills at ng gamot. Kaya kumain ng mag-ayos, mag-ehersisyo, uminom ng tubig, magpa-check up, matulog ng 8 oras, di ba? Health is wealth. At number 4, napakahalaga po, remember why you are working. Bakit ba talaga tayo kumakayod? Kumakayod tayo para sa ating pamilya. At wag na wag nating kalimutan na magbigay tayo ng oras sa ating pamilya. Aanhin mo ang iyong yaman at the same time pinaghirapan kung hindi mo naman ma-enjoy kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Success without peace, success without family is a failure. Kaya hindi masama na magsipag, hindi masama na mag-achieve ng ating goal. Pero wag nating kakalimutan kung anong dahilan kung bakit ka nagtatrabaho at the first place. Tatandaan, ang tunay na matagumpay ay hindi lang financially healthy pero emotional, physically, and relational healthy.